Ang mailaw na fluorescent sa silid ng hukuman patbe ay humuni tulad ng magalit na pukyutan. Matagal na akong nakatitig sa mga ito ng 20 minuto. Sinusubukang panatilihin ang aking kalmado habang ang abogado ng aking asawa ay nagpapakitang pagtingin sa aking mga damit. Iyong karangalan, nais kong ipasok bilang ebidensya ang Exhibit 14, ang huling tatlong payop ni G. Dalton mula sa kanyang trabaho sa tingnan natin dito. Binuksan niya ang kanyang mga papeles ng may labis na kabagalan. Ang Ivanovas Auto Repair, 2,947 rubles bawat buwan bago ang buwis. Pinabayaan niya ang numerong iyon na nakabitin sa hangin tulad ng masamang amoy. Ang aking kliyente na si Yelena Dalton ay kasalukuyang kumikita ng 14,500 rubles bawat buwan bilang Senior Marketing Director sa Prestige Communications. Ang kanilang anak na si Anna ay nag-aral sa Volga Academy. Taunong tuition, 38,000 rubles. Ang taunong kita ni G. Dalton ay hindi makakasakop kahit kalahati nito. Nakaupo ako sa mesa nang nasasakdal sa aking asul na button-down mula sa isang murang tindahan 12 by 97 sa clearance at hindi nagsalita. Ang aking abogado, isang batang pampublikong tagapagtanggol na si Miguel Santos, na itinalaga sa akin 3 linggo na ang nakalipas, ay hindi komportable na umupo sa kanyang upuan. Iyong karangalan, patuloy ng abogado ni Yelena. Hindi kami humihingi ng anumang hindi makatwiran. Pangunahing kastodiya sa aking kliyente, supervised visitation para kay G. Dalton 2 beses sa isang buwan, at child support na kinakalkula sa karaniwang porsyento ng kanyang kita. Tumigil siya para sa epekto na, batay sa kanyang sitwasyon sa pananalapi, ay humigit kumulang 427 rubles bawat buwan. May tumawa sa gallery. Hindi ako lumingon. Alam ko na ito ay ang ina ni Yelena. Si Irina, isang babae na nagugolngang, huling 9 na taon sa pagpapaalala sa akin na ang kanyang anak ay naasawa pababa. G. Dalton. Tumingala ako. Si Judge Elena Petrova ay pinag. Aralan ako sa kanyang reading glasses. Mid 50s. Pilat na buho na nakatali sa mahigpit na bun. Ang uringang mukha na nakakita ng lahat ng trick sa libro at hindi na impress ng alinman sa mga ito. Iyong karangalan, naging tahimik ka ng husto sa mapagdinig na ito. Mayroon ka bang sasabihin bilang tugon sa paglalarawan ng kalaban tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi? Tumingin ako kay Miguel. Nagbigay siyang maliit na tango. Napag-usapan namin ito. Hindi iyong karangalan? Hindi sa ngayon. Tumawa ang abogado ni Yelena. Talagang tumawa doon sa bukas na hukuman. Iyong karangalan. Sa tingin ko ang katahimikan ni G. Dalton ay nagsasalita. Maraming bagay. Alam niya na hindi niya kayang suportahan ang kanyang anak. Alam niya, G. Ivanov, putol NG Boses, ni Judge Petrova na parang talim. Hindi ko hiniling ang iyong komento. Tinanong ko si G. Dalton ng tanong at sinagot niya ito. Si Ivanov, Gregory Ivanov, partner sa Morrison and Ivanov, altuzali rubles kada oras, ay may biyaya na mukhang bahagyang nahihiya. Paumanhin, iyong karangalan. Inayos ni Judge Petrova ang ilang papeles. Bago tayo magpatuloy sa final arguments, kailangan kong kumpirmahin ang ilang detalye para sa record. Tumingin siya sa akin muli. G. Dalton, mangyaring sabihin ang iyong buong legal na pangalan. Huminga ako. Ito ang sandali. Viktor Sergeyevich Kuznetsov. Ang pangalan ay umalingaw sa tahimik na silid na hukuman. Tumigil ang panulat ni Judge Petrova. Dahan-dahan siyang tumingala sa akin at pinanood ko ang kulay na nawawala sa kanyang mukha tulad ng tubig sa lababo. Paumanhin, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang maingat. Maaari mo bang ulitin iyon? Viktor Sergeyevich Kuznetsov, iyong karangalan. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang clerk. Isang batang babae na may pulang buhok at nerbiyos na mga kamay, at bumulong ng isang bagay na hindi ko narinig.
Lumawak ang mga mata ang clerk. Tumayo siya nang mabilis na ang kanyang upuan ay nakaskas sa sahig. At pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa pinto sa likod ng bangko ng hukom. Ang kanyang takong ay tumitiktik ng mabilis. Nagunot ang ni Gregory Ivanov. Iyong karangalan, may problema ba? Hindi sumagot si Judge Petrova. Patuloy siyang nakatingin sa akin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Ang malamig na autoridad ay nawala. Sa lugar nito ay isang bagay na hindi ko nakita na nakadirekta sa akin sa mahabang panahon. Takot. Yumuko si Yelena sa kanyang abogado. Bumubulong ng urgent. Nahuli ko ang mapiraso. Ano ang nangyayari? At bakit siya nag-react ng ganun? Bumukas ang side door. Dalawang lalaki ang pumasok sa silid ng hukuman. Naka-dark suit sila at gumagalaw ng may sanay na kakayahan ng mga taong ginagawa ito araw-araw. Federal Marshals. Nakilala ko ang mga badge sa kanilang sinturon. Diretsong naglakat sila patungo sa mesa ng plaintiff kay Yelena. Yelena Marie Kuznetsova. Sabi ngang unang marshal. Ang aking asawa, malapit ng maging dating asawa, ay tumingala sa kanila ng may pakalito. Ano ito? Nasa gitna ako ng custody hearing. Hinugot Marshal ang isang dokumento. Knaga. Kuznetsova, ikaw ay inaaresto para sa pagsasabwatan upang gumawa ng panloloko, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, at obstruction of justice. Sumabog ang silid ng hukuman. Sumigaw si Yelena. Talagang sumigaw. Isang primal na tunog ang shock at pagtanggi na tumalbog sa madingding na may kahoy. Ano? Hindi. Ito ay kahibangan. Wala akong ginagawa. Si Gregory Ivanov ay nakatayo na. Ito ay outrageous. Iyong karangalan, ang aking kliyente ay nasa gitnang legal na pagdinig. Anuman ito, maari itong maghintay. Hindi ito maaring maghintay, Counselor. Ang pangalawang marshal ay lumilipat na sa likod ni Yelena. Ang mga handcuffs ay sumasalamin sa ilaong fluorescent. Ang warrant na ito ay nilagdaan ng isang federal judge 2 oras na ang nakalipas. Ang iyong kliyente ay may karapatang manahimik. Anuman ang kanyang sabihin ay maaring at gagamitin laban sa kanya sa korteng batas. Victor, ang mga mata ni Yelena ay nakahanap sa akin sa gitna ng kaguluhan. Ang maskara ay tumatakbo na sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang maingat na makeup ay natutunaw sa bigat ng kanyang panik. Victor, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Hindi ako sumagot. Nakaupo lang ako doon sa aking 1297 murang shirt at pinanood ang babaeng nagugol ng huling 18 buwan sa pagsasabi sa akin na ako ay walang halaga na hinila palabas ng silid ng hukuman sa mga handcuffs. Ang pangalan ko ay Victor Kuznetsov. Karamihan ay tinatawag nila akong Vitya. 3 taon na ang nakalipas. Ako ay Senior Investigator para sa Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network o katumbas na ahensya sa Russia na Rosfin Monitoring. May security clearance ako, 6-figure na suweldo, at access sa impormasyon na maring magbagsak ng mga corporation at makakulong ng mga executive. Pagkatapos ay iniwan ko ang lahat, lumayo sa lahat, naging mekaniko sa isang maliit na auto shop sa suburban Moscow. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ako ay nanghuhuling ang isang bagay, isang tao. At ngayon, pagkatapos ng 1,227 araw pagpapanggap na tanga ng pagpapahintulot sa aking asawa at kanyang pamilya na maniwala na ako ay wala, ng pagtitis sa bawat insulto at kahihiyan na maari nilang ibato sa akin. Ngayon, sa wakas ay sumara ang bitag. Ipabalik natin sa kung saan talaka ito nagsimula. Setyembre 2021, nasa tuktok akong aking karera. 15 taon sa Rosfin Monitoring. Na-promote sa Senior Investigator sa Complex Financial Crimes Division. Ang trabaho ko ay ang pagsubaybay sa pera, pagsunod sa matred ng panloloko, embezzlement, at korupsyon sa pamamagitan ng shell companies at offshore accounts. Mahusay ako rito, higit pa sa mahusay.
Nakatulong ako sa pagbuo ng mga kaso na naglagay ng tatlong hedge fund managers, isang state senator, at ang CFO ng isang Fortune 500 company sa likod ng mga rehas. Si Yelena at ako ay kasal ng 6 na taon noon. Nakita kami sa isang charity event sa Moscow. Siya ay nagtatrabaho sa PR para sa isang non-profit. Ako ay naroon na kumakatawan sa treasury sa ilang interagency function. Siya ay maganda, confident, ang uri ng babae na ginagawang mas maliit ang bawat silid sa pamamagitan lamang ng pagpasok. Dumating si Anna 2 taon pagkatapos ng kasal. Noong araw na siya ay ipinanganak, hinawakan ko siya sa aking mga bisig at umiyak. Ang perpektong maliit na tao, kalahati ko at kalahati ng babaeng minahal ko. Sinumpa ko na poprotektahan siya magpakailanman. Sa loob ng 4 na taon, akala ko masaya kami. Mali ako. Ang unang senyales ay dapat ang pagbabagong trabaho. Iniwan ni Yelena ang kanyang non-profit position para sa Prestige Communications, isang boutique marketing firm na nagbabayad ng halos triple sa kanyang dating sweldo. Ang CEO, isang lalaking si Richard Crane, ay personal na nag-recruit sa kanya. Ito ay isang incredible opportunity, sabi niya sa akin sa hapunan. Si Richard ay naniniwala na may executive potential ako. Gusto niyang maging mentor sa akin. Masaya ako para sa kanya, proud pa niya. Ang aking asawa, ang rising star. Hindi ko agad napansin ang late nights. Ang aking mga oras ay hindi predictable. Ang financial crimes ay hindi sumusunod sa 9 to 5 schedule. Nang magsimulang umuwi si Yelena ng 10, 11, minsan hating gabi, akala ko ay nagtatrabaho lang siya ng husto. Hindi ko rin talaga napansin ang nga bagong damit. Lagi siyang mahilig sa magagandang bagay at ngayon ay kaya na niyang bilhin ang mga ito. Ang designer handbags, ang mamahaling sapatos. Akala ko ay tinutriat niya ang sarili. Ang napansin ko ay ang distansya. Tumigil kami sa pag-usap tungkol sa aming mga araw. Tumigil sa pagkain ng hapunan ng makasama. Tumigil sa lahat ng nagpaparamdam sa amin na makasama. Si Ana ang naging tanging thread na nagunay sa amin. Nag-orbit kami sa paligid niya tulad ng 2 planeta na nakalimutan na dapat silang magbahagi ng parehong araw. Imagining things ka lang, sabi ni Yelena nang subukan kong dalhin ito. Stress lang ako. Demanding ang trabaho. Halos hindi na tayo nakikita. Kung ganun, baka dapat magtrabaho ka ng mas kaunti sa halip na sisihin ako sa pagtatrabaho ng higit pa. Nagsimula ang ma-away pagkatapos nito. Maliit muna, pagkatapos ay mas malaki. Bawat usapan ay naging battlefield. Bawat tanong na tinatanong ko ay controlling. Bawat alalahanin na inihaya ko ay paranoid. Noong Oktubre 2021, umuwi ako ng maaga mula sa isang conference sa St. Petersburg. Kinansela ang aking flight dahil sa panahon at nakakuha ako ng mas maagang flight. Natakpuan ko si Yelena sa aming kwarto kasama si Richard Crane. Ang cliche nito ay halos nagpatawa sa akin. Ang asawa na umuwi ng hindi inaasahan. Ang asawa na nagmamadaling magbihis. Ang ibang lalaki, makinis, pilak na buhok, amoy mamahaling cologne, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad habang ibinubutones ang kanyang shirt. Fitya, ito ay hindi. Hindi ito ang iniisip mo. Ito ay eksaktong iniisip ko, Yelena. Lumapit si Richard Crane, makamay na nakataas na parang pinapakalma ang isang ligaw na hayop. Victor, mahinga muna tayong lahat. Nangyayari ang magabagay na ito. Mga matatanda na, maaari nating pag-usapan ng rationally. Tinitigan ko siya, talagang tinitigan. 15 taon na akong ginagawa ang trabahong ito. Alam ko kung paano basahin ang mga tao, ang kanilang micro-expressions, ang kanilang tells, ang maliliit na galaw na nagpapakita kung ano talaga ang iniisip nila. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan si Richard Crane, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa simpleng adultery. Arrogance. Ang ganap na katiyakan na siya ay untouchable. Lumabas ka sa bahay ko. Sabi ko ng mahina. Ngayon, Victor,
lumabas ka sa bahay ko bago kita itapon palabas. Umalis siya. Sumunod si Elena sa kanya sa pinto, bumubulong ng isang bagay na hindi ko narinig. Nang bumalik siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang guilt ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na mas matigas, isang bagay na calculated. Gusto kong diborsyo, sabi niya. Sige, kumurap siya. Inaasahan niyang lalaban ako, magmakaawa, bigyan siya ng leverage. Sige, iyon lang ang sasabihin mo? Ano ang gusto mong sabihin ko, Yelena? Natutulog ka sa iyong boss. Tapos na ang ating kasal. Ipinakrus niya ang kanyang mga braso. Gusto ko ang bahay. Gusto ko ang primary custody ni Ana. At gusto kong maunawaan mo na si Richard ay may napakagandang mga abogado. Sigurado ako na meron. Hindi ka lalaban sa akin dito. Iniisip ko si Ana, ang buhay na binuo namin, ang lahat ng oras na ginugol ko sa labas ng bahay na hinuhuli ang mga kriminal. Iniisip na gumagawa ako ng pakakaiba. At iniisip ko ang mukha ni Richard Crane. Ang ganap na confidence na iyon. May naklik sa utak ng investigator ko, isang pattern na nakita ko na sa dos-dos ng makaso. Hindi, sabi ko ng dahan-dahan. Hindi ako lalaban sa iyo. Hindi pa, sa ngayon, ng gabing iyon, pagkatapos umalis, si Yelena, upang manatili sa bahay ng isang kaibigan. Malamang na penthouse ni Richard. Nakaupo ako sa aking home office at nagsimulang mahukay. Lagi nang kakaiba sa akin ang Prestige Communications. Isang maliit na marketing firm na kahit papaano ay nakakakuha ng makontrata sa mga major corporations at ahensya ng gobyerno. Isang CEO na nabubuhay tulad ng bilyoner sa kabilang ang pagpapatakbo ang isang kumpanya na may 40 empleyado lamang. Isang client list na kinabibilangan ng defense contractors, pharmaceutical companies, at tatlong iba't ibang federal agencies. 2 oras ang kinuha upang mahanap ang unang irregularity. 2 linggo ang kinuha upang maunawaan ang saklaw and nakikita ko. Hindi lang marketing firm ang pinapatakbo ni Richard Crane. Isang money laundering operation ang kanyang pinapatakbo. At ang aking asawa ay nasa gitna nito. Dapat ay iniulat ko ito kaagad. Iyon ang hinihingi ng protocol. Ako ay isang federal investigator na natuklasan ang potential na financial crimes. Ang tamang pamamaraan ay idokumento ang lahat, ibigay sa aking mga superior, at hayaan ang sistema na kunin ang kurso, ngunit may problema. Si Richard Crane ay may mga koneksyon, seryosong koneksyon. Ang kanyang client list ay kinabibilangan ng mga taong may kapangyarihang gawing nawawala ang maimbestigasyon, ilipat ang ma-inconvenient agents, iburi ang ebidensya, tiyakin na ang ilang pangalan ay hindi lilitaw sa ilang mga ulat. Nakita ko na itong mangyari. Magagandang kaso, solid na ebidensya, mga saksi na handang mag-testify, lahat ay nawawala dahil may tumawag sa isang taong may utang na pabor. Kung iniulat ko sa normal na channels, may tunay na posibilidad na malaman ni Richard. At kung malaman ni Richard, mawawala ang ebidensya. Mas masahol pa, ang aking anak ay nabubuhay sa isang bahay kasama ang isang lalaking nagpapatakbong kriminal na enterprise. Kung masyadong mabilis ako, kung natakot ko siya na ay maaring mahuli sa crossfire. Kaya, gumawa akong desisyon na makakahalaga sa akin ng lahat at sa huli ay ibabalik sa akin ang lahat. Pumunta ako sa isang tao na lubos kong pinakakatiwalaan. Si Harold Chen, ang aking mentor sa Rosfin Monitoring, 63 taong gulang, 3 taon na lang sa pagre-retiro, at ang pinaka-interruptible na tao na kilala ko. Nakita kami sa isang dinner sa Moscow, ang uringang lugar kung saan walang titingin ng 2 beses sa 2 lalaki sa suites na may tahimik na usapan. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Harold pagkatapos kong ilatag ang lahat. Na trust ko ang 47 million na rubles sa pamamagatan ng Prestige Communications sa huling 18 buwan lamang. Shell companies sa Russia, offshore accounts sa Caymans, fake consulting fees sa mga entity na hindi umiral. At iyon lang ang nakita ko sa
limited access. At inyong asawa, hinalo ko ang aking cape. Siya ang nag-sign off sa mga invoice, nag-autorisa ng mga pagbabayad. Kung alam niya ba talaga ang ginagawa niya? Umiling ako, hindi ko alam. Baka alam niya. Baka kumbinsihin niya ang sarili na creative accounting lang ito. O baka alam niya ng eksakto at walang pakialam. Hindi ako sumagot. Ayaw kong isipin ang posibilidad na iyon. Tahimik si Harold ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na kinatatakutan kong sasabihin niya. Kailangan mong umatras, Vitya. Masyado kang malapit dito. Conflict of interest ay hindi man lang nagsisimula rito. Alam ko, kung malaman ng sinuman na iniimbestigahan mo ang employer ng iyong asawa. Alam ko, Harold, maaari akong mawala ng trabaho, clearance lahat. Alam ko, tumingala ako sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit humihingi akong tulong mo. Hindi bilang supervisor, kundi bilang kaibigan. Matagal na pinag-aralan ni Harold ako. Nakita ko siyang tinimbang ang nga opsyon. Kinakalkula ang nga panganib. Sa wakas ay tumango siya. Ano ang kailangan mo? Kailangan kong mawala ng tahimik mula sa Rosfin Monitoring. Isang dahilan na hindi magtataas ng red flags. Gusto mong mag-undercover? Uri? Ngunit hindi official. Gusto kong mag-step down, mag-resign, gawing mukhang sinira akong diborsyo. Parang hindi ko na kaya ang stress. Vitya, kung nananatili akong investigator, ang mataw ni Richard ay magmamasid sa akin. Sinusubaybayan nila ang ma-federal employee. Nakita ko na ang ma-files. Ngunit kung ako ay isa na lamang na burned out na gobyerno worker na iniwan ng kanyang asawa para sa mayamang lalaki, walang magbibigay pansin sa mga loser. At habang naglalaro akong loser, patuloy akong mahuhukay ng tahimik off the books. Bubuong ang isang kaso na napakahigpit, napakakomprehensibo na sa oras na dalhin ko ito. Walang sinuman ang makakapagpawalang bisan ito. Umiling si Harold ng dahan-dahan. Pinag-usapan mo ang nga taon, Vitya. Mga taon ng pagpapanggap na hindi ka. Mga taon ng panonod sa iyong asawa at anak na nabubuhay kasama ang lalaking sinusubukan mong sirain. Alam ko kung ano ang pinag-usapan ko. At kung makakuha si Yelena ng full custody, kung mawala ko ng buwa ang access kay Ana, mahigpit na ang aking pangga. Kung gayon pansamantala kong mawawala ang access. Ngunit kapag tapos na ito, kapag si Richard Crane ay nasa bilangguan at si Elena ay nahaharap sa makaso, makukuha ko siya ng tuluyan. Nilalaro mo ang lahat sa ganito. Hindi sabi ko, nilalaro ko ang lahat sa katotohanan. Lagi nang lumalabas ang katotohanan, Harold. Tinuro mo sa akin iyon, minsan kailangan lang counting tulong. 2 linggo pagkatapos, isinumite ko ang aking resignation mula sa Rosfin Monitoring na binanggit ang personal na dahilan na may kaunayan sa aking ongoing na diborsyo. 3 buwan pagkatapos nito, nagtatrabaho ako sa Ivanovas Auto Repair, kumikita ng 17 rubles kada oras, naninirahan sa isang 1-bedroom apartment na amoy amag. Nagsimula na ang investigasyon. Ginugol ko ang susunod na at kalahating taon sa pagbo na aking kaso sa anino. Sa araw, inayos ko ang mga sasakyan, brake pads, oil changes, at transmission repairs. Akala ng aking mga katrabaho ay isa lamang akong middle-aged na lalaki na bumaksak pagkatapos masira ang kanyang kasal. Sila ay magpapalakpak sa aking balikat pagkatapos ng trabaho, bibili ng beer, sasabihin na magiging mas mabuti ito. Sa gabi, naging ibang tao ako ng lubusan. Nag-set up ako ng secure na workspace sa aking apartment. Encrypted drives, VPN connections, burner phones, lahat ay compartmentalized, walang traceable. Pinakain ako ni Harold impormasyon kapag kaya niya, ngunit kadalasan ay nagtrabaho ako ng mag-isa, sinusunod ang pera thread by thread. Ang kooperasyon ni Richard Crane ay mas malaki kaysa sa aking unang naisip. Ang Prestige Communications ay isa lamang tip ng iceberg. Sa ilalim nito ay isang network ng shell companies,
na sumasakla sa 12 bansa, naglilipat no pera para sa mga kliyente na hindi kayang ilakip ang kanilang mama panggalan sa ilang transaksyon. Drug cartel sa Mexico, arms dealers sa Eastern Europe, corrupt politicians sa tatlong kontinente, at sa gitna na lahat, humihila ng mga tali. Si Richard Crane, isang lalaking nakumbinsi ang mundo na siya ay isa lamang. Successful marketing executive na mahilig sa mamahaling alak. Naging mas malino ang papel ni Yelena habang lalong nahuhukay ako. Hindi siya isa lamang unwitting participant. Aktibo siyang namamahala sa mga daloy ng pera, gumagawa ng fake invoices, nagko-coordinate sa offshore banks. Kung nagsimula siya bilang inosenteng dupa o alam mula sa simula, hindi ko masasabi. Ngunit sa oras na may sapat na ebidensya ako, siya ay masyadong malalim upang mag-claim ng ignorance. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang investigasyon. Ang pinakamahirap ay si Ana. Ang custody agreement ay nagbigay sa akin ng weekends, 2 araw tuwing ibang linggo. Labanan pa rin ito ni Yelena na sinasabi na ang aking unstable lifestyle ay ginagawa akong unsuitable influence. Nagtatrabaho siya sa repair shop. Narinig ko siyang sabihin sa mediator. Nakatira siya sa studio apartment. Anong uri ngang halimbawa iyon para sa aming anak? Hindi ako lumaban pabalik. Hindi ko kayang magmukhang may resources ako, parang may anumang bagay na sulit protektahan. Kaya, kinuha ko ang maaari ko at ginawa ang bawat minuto na bilang. Nalilito si Ana sa una. Hindi niya naiintindihan kung bakit tumigil si Daddy sa kanyang importanteng trabaho. Bakit nakatira siya sa maliit na apartment ngayon? Bakit hindi niya mabili ang mabagay na kayang bilhin ni Mom at Richard? Poor ka na ba ngayon, Daddy? Tanong niya sa akin minsan sa isa sa aming weekends. May lahat ako ngang kailangan ko, sabi ko sa kanya. May ikaw. Sabi ni Richard, sumuko ka. Sabi niya, hindi mo na kaya ang pressure. Kinuha ko ang lahat ng mayroon ako upang hindi mag-react. Maraming sinasabi ang matao. Sweetheart, ang mahalaga ay kung ano ang totoo. Ano ang totoo? Hinila ko siya sa yakap. Na mahal kita higit sa anumang bagay sa mundo. At isang araw, maunawaan mo kung bakit ginawa ni Daddy ang mga desisyon na ginawa niya. Hindi niya naintindihan noon, ngunit maunawaan niya. Nung unang bahagi ang 2024, may lahat na akong kailangan. 12 shell companies na dokumentado. 27 million sa traceable illegal transactions. Bank records, emails, recorded conversations. Isang webnam, ebidensya na napaka-komprehensibo na kahit ang mamahaling mga abogado ni Richard Crane ay hindi makakapag-spin palabas nito. Ngunit may isang problema ako. Timing. Kung dadalhin ko ito sa mga autoridad ngayon, si Yelena ay arestuhin kaagad na nangahulugang si Anna ay ilalagay sa temporary custody, alinman sa mga magulang ni Yelena na ayaw sa akin o sa foster care. Hindi ko ito mapapayagan. Kailangan kong kontrolin ang sandali ng impact. Pagkatapos ay biniyan ako ni Yelena ng perpektong pagkakataon. Ang diborsyo ay na-finalize 1 taon na ang nakalipas, ngunit hindi siya tumigil sa pagpisil sa akin. Child support modifications, custody adjustments, walang katapusang legal na harassment na idinisenyo upang ipaalala sa akin ang aking lugar. Noong Pebrero 2024, nag-file siyang motion upang bawasan ang aking visitation rights sa isang beses, sa isang buwan, supervised lamang, na binanggit ang aking failure na mapanatili ang appropriate living standards. Ang kanyang tunay na dahilan. Nagiging impatient si Richard. Gusto niyang i-adopt si Anna, at ang aking presensya ay isang abala. Kailangan nating tumugon dito. Sabi ni Miguel Santos sa akin nang dumating ang motion. Siya ay bagong graduate ng law school. Ay tinalaga sa aking kaso dahil kwalipikado ako para sa legal aid. Mabuting bata, Ernest.
ganap na out of his depth. Huwag tumugon. Sabi ko, ano? Vitya, kung hindi tayo tumugon, mananalo siya by default. Maari mong mawala ng buo ang iyong anak. Hayaan siyang isipin na siya ay nananalo. Hayaan siyang mag-file para sa full custody hearing. Bakit mo gusto iyon? Tinitigan ko siya. Dahil kailangan ko siyang nasa courtroom sa isang partikular na petsa. Sa harap ng isang partikular na hukom, tinitigan ako ni Miguel. Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Marami. Ngunit kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Pagkatiwalaan ka, Vitya. Ako ang iyong abogado. Dapat mong sabihin sa akin ang lahat. Hindi sa oras na ito. Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Kapag tapos na ito, ipapaliwanag ko. Ngunit sa ngayon, kailangan mong gawin ng eksakto ang sinasabi ko. Hayaan siyang makaroon ng kanyang hearing. Hayaan siyang isipin na siya ay nanalo. At kapag pumasok tayo sa courtroom na iyon, huwag magsalita maliban kung sasabihin ko sa iyo, ito ay kahibangan. Siguro. Gagawin mo ba? Tinitigan ako ni Miguel ng matagal. Anuman ang nakita niya sa aking mukha ay dapat na kumbinsihin siya dahil sa wakas ay tumango siya. Sige. Ngunit kung sumabog ito sa iyong mukha, sasabihin ko, I told you so. Fair enough. Ang hearing ay schedule para sa Hunyo 17. May 4 na buwan ako upang ilagay ang mga huling piraso. Ang unang piraso ay si Harold Chen. Nagretiro siya mula sa Rosfin Monitoring 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit nanatiling buo ang kanyang kontak. Higit sa lahat, may makarelasyon siya sa matao sa FSB at Ministry of Justice na mapagkakatiwalaan. Makataong hindi makatuturo kay Richard Crane. Handa na ba? Tanong ni Harold nang makita kami sa aming karaniwang diner. Ini-slide ko ang isang hard drive sa mesa. Lahat. 3 taon ng investigasyon. Bawat transaction, bawat shell company, bawat pangalan. Kinuha ni Harold ang drive. Inikot ito sa kanyang mangkamay. Alam mo, kapag naibigay ko na ito, walang pagbalik. Alam ko, si Elena ay maaring makaroon ng seryosong oras mataon. Alam ko rin iyon. At okay ka ba dito? Siya ang ina ni Anna. Inisip ko ang aking anak. Ang buhay na kanyang nabubuhay. Napapalibutan ng karangyaan, binilingang dugong pra, pinalakingang isang babay na pumilingang yaman sa halip na integridad. Si Anna ay nararapat na malaman ang katotohanan. Sabi ko, tungkol sa kanyang ina, tungkol kay Richard, tungkol sa lahat. Nararapat siyang lumaki ng walang makasinungalingan. Tumango si Harold ng dahan-dahan. Kailan mo gustong gumala sila? Hunyo 17. May custody hearing na schedule. Gusto kong serve si Elena sa courtroom. Iyon ay theatrical. Iyon ay hustisya. Ngumiti si Harold. Isang bihirang expression para sa kanya. Lagi kang may flair para sa dramatic. Ang pangalawang piraso ay si Judge Elena Petrova. Pinag-aralan ko ang bawat family court judge sa distrito. Karamihan sa kanila ay compromised sa isang paraan o iba pa campaign contributions mula sa law firms. Social connections sa mayayamang donors. Ngunit si Petrova ay naiba. Ang kanyang kapatid ay pinatay ngang isang lasing na driver 20 taon na nakalipas. Ang driver ay isang hedge fund manager na nagiran ng mamahaling mga abogado at lumakat ng may probation. Inilaan ni Petrova ang kanyang karera upang tiyakin na ang pera ay hindi makakabili ng hustisya sa kanyang courtroom. Higit sa lahat, siya ay dating federal prosecutor bago maging judge. Mayroon pa rin siyang mga kontak sa Ministry of Justice. Makikilala niya ang kahalagahan ng aking pangalan sa sandaling sabihin ko ito. Ang pangatlong piraso ay ang timing. Sumang-ayon ang FSB na isagawa ang arrest warrant ng eksakto sa 10:45 a.m. Noong Hunyo 17, 15 minuto sa hearing. Sapat na katagal para kay Elena at sa kanyang abogado na may tatag ang kanilang arrogance sa record. Maikli upang hindi nila maramdaman ang bitag na sumasara. Lahat ay nasa lugar.
Ang kailangan ko na lamang ay pumasok sa courtroom na iyon sa aking murang shirt at hayaan silang underestimate ako ng isang huling beses. Sa umaga ng Hunyo 17, gumising ako ng 5:00 a.m. Hindi rin ako makatulog. Naligo ako, nag-ahit, at isinuot ang pinakamurang damit na mayroon ako. Ang asul na button-down mula sa murang tindahan. Khaki pants na binili ko sa second hand. Scuff na sapatos na nakakita ng mas magagandang araw. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Sa loob ng 3 taon, ginampanan ko ang papel na ito. Ang sirang tao, ang failure, ang dating asawa na hindi makipagkumpetensya sa billionaire boyfriend ng kanyang asawa. Ngayon, matatapos na ang performance. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Harold. Assets in position. Green light confirmed. Good luck. Huminga ako ng malalim at lumabas ng pinto. Oras na upang kunin ang aking anak. Ang kaguluhan sa silid ng hukuman patbe ay tumagal ng humigit kumulang 7 minuto. Sumigaw si Elena ng buong panahon na siya ay kinukod. Sumigaw sa akin, sumigaw sa Marshall, sumigaw kay Gregory Ivanov na gawin ang isang bagay. Sinubukan ni Ivanov. Nag-object, humihingi ng mga paliwanag, nagbabanta ng mga kaso, ngunit ang federal warrants ay walang pakialam sa billable hours. Nang sa wakas ay hinila siya palabas. Tahimik ang silid ng hukuman. Inalis ni Judge Petrova ang kanyang glasses at tinitigan ako. Gay Kuznetsov, o dapat ba sabihin ko na dating special investigator Kuznetsov? Vitya ay mabuti. Iyong karangalan. Pinag-aralan niya ako ng matagal. Sinuri ko ang summary affidavit na ibinigay ng FSB ngayong umaga. Kailangan kong sabihin, sa 23 taon sa bangko, hindi pa ako nakakita ng anumang katulad nito. Pamanhin sa pag-aabala sa iyong courtroom. Huwag. Isang pahiwatig ng isang bagay. Admiration marahil. Ay kumislap sa kanyang mukha. Ang abogadong iyong dating. Asawa ay nagugol ng huling oras sa pagsasabi sa akin na ikaw ay unfit father dahil naktatrabaho ka sa auto repair shop. Samantala, nagdaos kang 3 taong undercover investigation na nagbagsa ng isa sa pinakamalaking money laundering operations sa Russia. Si Ivanov, na nakatayo pa rin sa mesa ng plaintiff, ay namutla. Iyong karangalan, wala akong kaalaman tungkol sa aking kliyente. Save mo yan, counselor. Magkakaroon ka na mas malalaking problema kaysa sa custody case na ito kapag nagsimulang tingnan ng FSB ang legal representation ng Prestige Communications. Humupo si Ivanov ng mabigat. Lumingon muli si Judge Petrova sa akin. Batay sa mga pangyayari, sinasuspend ko ang lahat ng custody arrangements habang naghihintay ng full review. Gayunpaman, batay sa ebidensya na ipinakita ngayon at ang halatang unsuitability ng kasalukuyang living situation ng ina, binibigyan kita ng temporary emergency custody ng iyong anak effective immediately. Isinara ko ang aking mga mata. 3 taon. Sa 2027 araw ng pagpapanggap na tanga. At ngayon sa wakas, si Ana ay uwi na. Gay Kuznetsov, binuksan ko ang aking mga mata. Iyong karangalan. Kunin mo ang iyong anak at sa susunod na ikaw ay nasa aking courtroom. Halos ngumiti siya. Magsuot kang anumang gusto mo. Ang paralan ay 15 minuto lamang ang layo. Nagmaneho ako ng tahimik, ang aking mga kamay ay matatak sa manibela. Ang adrenaline ay nawawala, pinalitan ng isang bagay na mas tahimik, hindi tagumpay. Hindi ito parang tagumpay. Ito ay parang sa wakas ay inilagay ko ang isang bigat na dala ko ng matagal na kalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na tumayo ng tuwid. Ang Folga Academy ay lahat ng gusto ni Elena para kay Ana. Mga batang gusali, manicured lawns, mga estudyante sa pressed uniforms na naglalakad, sa pagitan na mga klase, isang 38,000 rubles kada taon na monumento sa paniniwala na ang pera ay makakabili ng mas magandang kinabukasan para sa iyong mga anak. Nagpark ako sa visitor lot.
Ang aking 1-2-year-old na Honda Civic ay mukhang talagang out of place sa gitna ng mga BMW at Range Rovers at naglakad patungo sa administrative office. Narito ako upang kunin si Anna Kuznetsova, sabi ko sa receptionist. May court order ako para sa emergency custody. 20 minuto pagkatapos. Pagkatapos nga tawag sa telepono sa korte at verification ng papeles, lumitaw si Ana sa pintuan ng waiting room. Mukha siyang nalilito, takot. Nakasuot siyang kanyang school uniform, plaid skirt, white blouse, ang Folga Academy crest na nakaburda sa kanyang blazer. Dad, ano ang nangyayari? At hinila-nila ako mula sa klase. Tumadyo ako. Hey sweetheart, nasaan si ma'am? Siya ang dapat kumuha sa akin ngayon. Lumapit ako sa kanya at lumuhod. Kaya, nasa eye level kami. Siya ay 11 na ngayon, halos 12. Hindi na maliit na babay, ngunit hindi pa teenager, sapat na gulang upang maramdaman na may seryosong mali. Ana, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, at kailangan mong maging matapang. Lumawak ang kanyang mamata. Okay ba si ma'am? Nasaktan ba siya? Hindi siya nasaktan, ngunit siya ay nasa problema. Legal na problema. Gumawa siyang ilang bagay na mali at ngayon kailangan niyang sagutin ang mga ito. Anong uri ng mga bagay? Kinuha ko ang kanyang makamay sa akin. Tandaan mo nang tanungin mo ako kung bakit tumigil ako sa aking dating trabaho. Bakit nagsimula akong mag-ayos ng sasakyan sa halip? Tumango siya ng dahan-dahan. Tumigil ako dahil natuklasan ko na ang ilang tao. Mga taong malapit sa atin ay gumagawang ang masasamang bagay, nasasaktan ang mga tao, lumalabag sa batas. Tumigil ako. Ang iyong ma'am ay tumutulong sa kanila, Ana. Hindi ko alam kung naiintindihan niya kung gaano ito kaseryoso sa una, ngunit siya ay bahagi nito. Nakmukhang gumuho ang mukha ni Ana. Hindi ganun si mom. Hindi siya criminal. Siya ang aking mom. Alam ko, at mahal ka pa rin niya. Hindi iyon nagbago. Kung gayon bakit? Bakit mo kailangang sabihin sa kanya? Bakit hindi mo nalang hayaan? Hinila ko siya sa yakap. Una ay lumaban siya. Ang kanyang katawan ay matigas sa galit at pakalito, ngunit pagkatapos ay bumaksak siya laban sa akin, umiiyak. Dahil mahalaga ang katotohanan, sweetheart, kahit masakit, kahit mas madaling tumingin palayo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang iyong mom ay gumawa ng mapagpili, masasamang pagpili, at ang mapagpiling iyon ay may makonsekwensya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ikaw ay gumawa ng anumang mali. Hindi nangangahulugan na tumigil ang sinuman sa pagmamahal sa iyo. Gusto kong makita siya. Makikita mo, ipinapangako ko, ngunit sa ngayon, uwi ka kasama ako. Humiwalay siya at tinitigan ako. Ang kanyang nga mata ay pula. Ang kanyang muka ay blotchy sa luha. Masyadong maliit ang iyong apartment. Sa kabilang lahat. Halos tumawa ako. Oh, ito ay. Mag-iisip tayong solusyon. Ayaw kong umalis sa aking paralan. Pag-usapan din natin iyon. Ayaw kong lahat ng ito. Alam ko, baby. Ako rin. Tumayo ako at kinuha ang kanyang kamay. Hindi siya humila. Dad. Ano? Talaga bang nagtatrabaho ka sa car repair shop sa buong panahon na ito para lang hulihin si mom? Inisip ko ang lahat ng gabing iyon sa aking masikip na apartment, nagbabasa ng financial records habang ang aking mga kapitbahay ay nagpapatugtok ng musika sa manipis na dingding. Ang lahat ng araw sa ilalim ng hood ng sasakyan, grasa sa aking mga kamay, nagpapanggap na hindi lang para hulihin siya, sabi ko, para protektahan ka. Upang tiyakin na kapag lumabas ang katotohanan, may ligtas na lugar, kang lalapag. Tahimik si Anna sandali. Medyo badas iyon, sabi niya sa wakas. Tumawa ako, isang tunay na tawa. Ang una sa mahabang panahon na naalala ko. Huwag sabihin na badas. Sinabi mo lang, ako ang matanda. Siniiksik niya ang aking kamay. Whatever, Dad. Naglakad kami palabas ng Volga Academy. Nang magkasama. Lampas sa mga batong gusali at manicured lawns. Lampas sa mga BMW at Range Rovers. Ang aking Honda Civic
ay naghihintay sa visitor lot. Mukhang eksaktong out of place tulad ng dumating ako. Tiningnan ito ni Ana. Pagkatapos ay sa akin. Definitibo tayong kukuha ng mas magandang sasakyan, diba? Sa kalaunan, ipinapangako. Binuksan ko ang passenger door para sa kanya. Ipinapangako ko, sumakay siya at ako ay lumakat sa driver's side. Habang pinaandar ko ang makina, sumulyap ako sa Folga Academy, sign sa aking rearview mirror. Iniisip ko si Yelena na nakaupo sa isang federal holding facility na naghihintay na maproseso. Iniisip ko si Richard Crane na ang pag-aresto ay nangyari nang sabay sa kanyang downtown office. Iniisip ko si Gregory Ivanov na malamang ay nasa telepono na kasama ang kanyang sariling abogado. At iniisip ko ang nakaraang 3 taon, bawat sakripisyo, bawat kahihiyan, bawat sandaling ang duda. Lahat ay humantong dito sa sandaling ito, sa aking anak sa passenger seat, sa katotohanang sa wakas ay nasa bukas, sa simula ng isang bagong bagay. Dad, ano, pwede ba tayong kumuhang McDonald's? Gutom na ako. Ngumiti ako. Oh, sweetheart, pwede tayong kumuha ng McDonald's. Ang mga paglilitis ay tumagal ng 18 buwan. Si Richard Crane ang unang naharap. Ang ebidensya ay overwhelming. 127 million na rubles sa documented illegal transactions. Testimonya mula sa cooperating witnesses. Isang paper trail na kahit ang kanyang team ng defense attorneys ay hindi may paliwanag. Siya ay napatunayang guilty sa 34 counts ng money laundering, wire fraud, at conspiracy. Ang hukom ay nagbigay sa kanya ng 23 taon sa federal prison. Nasa gallery, ako nang bumaba ang hatol. Tinitigan ako ni Richard habang siya ay inilalabas sa mga handcuffs. Walang arrogance na natira sa kanyang mukha, isa na lamang hollow na ekspresyon ng isang lalaking sa wakas ay naubusan ng galaw. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangan. Ang paglilitis ni Yelena ay mas mahirap panurin. Nagalok ang mga prosecutor ang deal sa kanya. Testigo laban kay Richard at Mag. Plead guilty sa reduced charges. Una ay tumanggi siya, kumbinsido na ang maabogado ni Richard ay makakapagligtas sa kanilang dalawa na ang kanyang mga koneksyon ay magliligtas sa kanila. Hindi, nang sa wakas ay tinanggap niya ang plea deal, huli na para sa pinakamahusay na terms. Siya ay napatunayang guilty sa conspiracy to commit fraud, theft of government funds, at obstruction of justice. Ang hukom ay nagbigay sa kanya ng 7 taon. Umiyak si Anna nang sabihin ko sa kanya. Hindi ang galit na luha mula sa unang araw sa Folga Academy, kundi isang bagay na mas tahimik, mas malungkot. Ang maluhang isang bata na sa wakas ay naunawaan na ang kanyang ina ay hindi ang nagpanggap na siya. Pwede ba akong bumisita sa kanya? Siyempre, hanggat gusto mo. Magagalit ba siya sa akin dahil nabubuhay ako kasama mo? Hinila ko siya ng malapit. Mahal ka nga iyong ina, Ana. Anuman ang mapakakamali na ginawa niya, iyon ay hindi kasinungalingan, at alam niya na hindi ito kasalanan mo. Wala sa mga ito, parang kasalanan ko. Alam ko, ngunit ang mga damdamin ay hindi laging totoo. Bumisita siya kay Yelena 1 beses sa 1 buwan. Dinadala ko siya sa pasilidad, naghihintay sa parking lot, at dinadala siya pauwi. Hindi ko kailanman tinanong kung ano ang kanilang pinag-usapan, iyon ay sa pagitan nila. Dahan-dahan, masakit, muling itinayo namin ang aming buhay. Iniwan ko ang Ivanovas Auto Repair. Talagang umiyak si Frank Ivanova nang sabihin ko sa kanya na alis ako. Pinakamahusay na mekaniko na mayroon ako, sabi niya. Kahit na ikaw ay uri ng secret government agent sa buong panahon. Isa lamang investigator, sabi ko, at hindi ako nagsisinungaling tungkol sa pagmamahal sa trabaho. May isang bagay na tapat tungkol sa pag-ayos ng bagay gamit ang iyong makamay. Kung kailangan mo kailanman bumalik, ang bay ay laging bukas. Ikinamay ko siya. Pinahahalagahan ko iyon,
Frank, higit pa sa alam mo, inalok ako ng aking dating posisyon sa Rosfin Monitoring. Mas mabuti pa na, isang supervisory role na may malaking raise. Masaya ang ahensya na may balik ako lalo na pagkatapos ng Crane case na naging national headlines. Tinanggihan ko, ang 3 taon ng undercover work ay nagbago sa akin. Ayaw ko nang gumugol ng buhay ko sa opisina. Hinuhuli ang paper trails at nagfa-file ng maulat. Gusto ko ang ibang bagay. Ginamit ko ang back pay na naipon ko sa panahon ng aking resignation. Lumalabas na si Harold ay tahimik na nag-ayos na magpatuloy ang aking sweldo na channel sa pamamagitan ng isang discretionary fund upang bumili ng maliit na bahay sa isang tahimik na kapitbahayan, 3 kwarto, isang backyard, isang garahe kung saan maari pa rin akong magtingkerngam ga sasakyan sa weekends. Walang fancy, sapat lang. Lumipat si Anna sa isang public school sa Taglagas. Una ay nagreklamo siya. Ang Folga Academy ang tanging alam niya. Ngunit sa loob kang isang buwan, nakagawa siyang mga kaibigan, sumali sa soccer team, at nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano ito tunay. Tunay, tanong ko sa kanya isang gabi sa hapunan. Sa Folga, lahat ay nakpapanggap sa lahat ng oras. Nakpapanggap na mayaman, nakpapanggap na masaya, nakpapanggap na nakakagusto sa isa't isa. Nakibit balikat siya. Dito, ang mataw ay tao na lamang. Mas mabuti ba iyon? Sa tingin ko nagsimula akong mag-consult para sa mga ahensya ng law enforcement, FSB, Ministry of Justice, paminsan-minsan sa Treasury, Financial Crimes Investigation, training programs para sa mga bagong agents, expert testimony at major cases. Ang trabaho ay flexible, well-paid, at nagpapahintulot sa akin na umuwi tuwing gabi para sa hapunan. Dumating si Harold Chen upang bisitahin minsan tungkol sa 1 taon pagkatapos ng lahat. Nakaupo kami sa aking back porch na uminom ng beer at nanonood kay Ana na sumipa ng soccer ball sa paligid ng bakuran. Gumawa kang isang bagay na kahanga-hanga, Fitya, sabi ni Harold. 3 taon, karamihan ay mabubulok na. Karamihan ay walang anak na poprotektahan. Hindi iyon ang tanging dahilan. Maaari mong iniulat ang lahat sa sandaling natuklasan mo ito. Kinuha ang mabilis na panalo, ngunit alam mo na hindi iyon sapat. Si Richard ay may masyadong maraming koneksyon. Mawawala ang kaso. Siguro, o baka gusto mo lang tiyakin na walang takas. Ngumiti si Harold. Lagi kang thorough, masyadong thorough. Ayon sa aking dating asawa. Paano si Yelena? Pinanood ko si Anna na mag-score ng imaginary goal laban sa imaginary goalkeeper. Nakakaligtas. Nagsimula siyang kumuha ng klase, accounting sa lahat ng bagay. Sabi niya gusto niyang maunawaan kung ano talaga ang ginagawa niya sa lahat ng gataong iyon. Naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ako na gusto niyang maging mas mabuti. Kung talagang magbabago siya, nagkibit balikat ako. Iyon ay hindi na sa akin. At si Anna, paano niya ito hinahandle? Siya ay resilient, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Tumigil ako. Tinatanong niya ako noong nakaraang linggo kung sa tingin ko ay masamang tao ang kanyang mom. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ang kanyang mom ay isang tao na gumawa ng masasamang pagpili na may pagkakaiba at na ang nga tao ay maaaring magbago kung talagang gusto nila. Naniniwala ka ba rito? Iniisip ko si Elena, ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng natuklasan ko sa aming kwarto kasama ang ibang lalaki, ang babaeng pinanut kong hinila palabas ng courtroom sa mga handcuffs. Naniniwala ako sa second chances, sabi ko sa wakas. Naniniwala ako na ang pinakamasamang bagay na ginawa mo ay hindi kailangang maging ang huling bagay na ginawa mo. Ngunit naniniwala rin ako na ang pagpapatawad ay kailangang kitain. At ang ilang bagay ay tumatagal ng mahabang panahon upang kitain pabalik. Tumango si Harold ng dahan-dahan. Magandang sagot iyon. Iyon ang tanging mayroon ako. Tumakbo si Anna na pawisan at nakangiti. Dad, nakita mo ba ang goal na ayon? Nakita ko.
Bend it like Beckham. Sino si Beckham? Tinitigan ko si Harold. Opisyal na matanda na ako. Sumali ka sa club. Sa kalaunan ng gabing iyon, pagkatapos umalis si Harold at natutulog na si Anna. Nakaupo ako ng mag-isa sa aking living room. Tahimik ang bahay. Ang uri ng tahimik na dati ay kinatatakutan ko sa aking studio apartment. Ngunit ngayon ay parang mapayapa. Sa coffee table ay may framed na litrato, ang tanging isa na pinyanatili ko mula sa aking dating buhay. Si Anna, 3 taong gulang, tumatawa sa isang bagay off-camera. Ang kanyang buong mukha ay nailawan ng kagalakan. Ang maliit na batang iyon ay walang ideya kung ano ang darating. Walang ideya na ang kasal ng kanyang mamagulang ay makakabagsak, na ang kanyang ina ay mapupunta sa bilangguan, na ang kanyang ama ay gugugol ng 3 taon na nagpapanggap na failure para lang protektahan siya. Ngunit nakaligtas siya. Pareho kaming nakaligtas. Inisip ko si Gregory Ivanov na tumatawa sa aking murang shirt. Inisip ko ang mukha ni Judge Petrova nang marinig ang aking pangalan. Iniisip ko si Yelena na sumisigaw habang siya ay hinila palabas ng courtroom. At iniisip ko ang aral na itinuro sa akin ng lahat nito. Ang mga tao ay mag-underestimate sa iyo. Titiknan nila ang iyong damit, ang iyong trabaho, ang iyong bank account, at iisipin na alam nila ang iyong halaga. Tatawa sila sa iyo, alisin ka, isusulat ka bilang wala, hayaan sila, dahil ang katotohanan ay walang pakialam sa appearances. Ang katotohanan ay walang pakialam sa designer suits o mamahaling abogado o kung makano ang pera mo sa bangko. Ang katotohanan ay naghihintay lamang, pasensya tulad ng bato, hanggang sa dumating ang sandali upang ihayag ang sarili. At kapag dumating ang sandaling iyon, lahat ay nagbabago. Minsan tinatanong ako ni Ana kung pinagsisisihan ko ito. 3 taon ng aking buhay na ginugol sa pagpapanggap na sirain. 3 taon ng oil changes at brake jobs at nananirahan sa studio apartment habang ang aking dating asawa ay nagho-host ng dinner parties sa mansion ng isang billionaire. Sinabi ko sa kanya ang parahong bagay sa bawat oras. Gagawin ko itong muli sa isang tibok ng puso, hindi para sa paghihiganti. Walang laman ang paghihiganti. Pinupuno ka nito sandali at iniwan kang mas walang laman kaysa dati. Ginawa ko ito para sa katotohanan. Ginawa ko ito dahil ang ilang bagay ay mas mahalaga kaysa sa ginhawa, mas mahalaga kaysa sa pride, mas mahalaga kaysa sa iniisip ng iba tungkol sa iyo. Ginawa ko ito dahil nararapat sa aking anak, na lumaki na alam na ang kanyang ama ay hindi kailanman titigil sa pakikipaglaban para sa kanya, anuman ang halaga, anuman ang tagal. Kaya, narito ang aking tanong para sa iyo. Ano ang isa sakripisyo mo upang protektahan ang mga taong mahal mo? Gaano kalayo ang pupuntahan mo upang tiyakin na lumabas ang katotohanan? Pumasok ako sa isang courtroom sa isang 12 rubles na shirt at hinayaan silang tumawa sa akin. Ginugol ko ang 3 taon bilang isang nobody na naghihintay para sa perpektong sandali upang ihayag ang lahat. At kung kailangan kong gawin itong muli, isusuot ko ang parehong shirt. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. At kung kilala mo ang isang taong na-underestimate na isinulat bilang wala, na sinabihan na hindi sapat, ibahagi ito sa kanila. Minsan ang mga taong mukhang walang-wala ay ang mga may hawak ng lahat ng cards.